Samuel PH. Hi guys! Welcome back sa aking channel. And for today's video, bali ikwento ko lang sa inyo guys kung saan galing itong ating line ng ating crayfish na inaalagaan dito sa ating mini backyard at sa mini farm natin. Yan, ito yung sample guys ng ating breed dito sa ating backyard. Yan, ito yung mag-8 months na guys na crayfish natin dito. Ayan, ito na yung ginawa nating breeder. Yan, itong dalawang male na to guys is magkapatid yan guys. Yan, kasi ang ginawa nating pagbe-breed, lahat ng male ginawa nating magkakapatid guys. Doon tayo pumili sa magkakapatid na crayfish na male. Tapos yung mga female guys, nag-select tayo ng mga hindi magkakapatid. Merong magkapatid, merong hindi. Pero ang ibinabangga natin guys dyan is yung male saka yung female, hindi sila magkapatid para magandang genes yung lumabas sa ating mga binibreed dito sa ating mini backyard guys. Ayan guys, bali may mga nagtatanong kasi guys kung anong line ba nung ating crayfish dito. Ayan. Bali hindi ko masagot guys kung anong line nito kasi neto lang din naman kasi talaga nauso guys yung mga linyada guys ng ating mga crayfish kasi halos pare-parehas lang naman yan guys, puro imported naman lahat ng ating crayfish kasi nga hindi naman yan natural dito sa ating bansa, itong crayfish na to. Yan, bali lahat naman yan guys is import. Yun nga lang meron na ding kung tawagin ay island born na dito na kasi lumaki guys sa atin sa Pilipinas. Yan, ito kasi guys nabili ko sa pet shop yung pinaka breeder natin. Yan, kung nakasubaybay kayo guys sa ating YouTube channel, yan siguro magto 2 years na guys yung ating unang-unang video na kung paano tayo nag-alaga guys ng ating crayfish. Yan, nabili lang natin sa pet shop tong pinagmulan ng ating mga crayfish guys. Yan, bali na-inspired lang kasi tayo guys nung napanood natin yung vlog ni Idol Fishkada. Yan, shoutout nga pala kay Sir Allen Datiles. Yan, shoutout sa iyo Lods. Yan, bali na-inspired kasi tayo doon na mag-alaga ng crayfish. Yan, kasi doon sa binilihan natin guys na pet shop, wala talaga siyang idea guys kung paano alagaan guys yung crayfish. Yan, kasi hindi pa masyadong uso nun yung ARC guys. Meron na tayong alaga dito sa ating mini backyard kasi medyo mahilig nga tayo guys mag-alaga ng mga aquatic animals guys. Yan, mga isda, mga goldfish, arwana. Yan, meron tayo dito guys. Kumbaga yun kasi yung hobby ko. Medyo mahilig kasi talaga tayo guys sa mga aquatic animals guys. Yan, medyo umuulan nga pala ngayon guys kasi may bagyo na paparating. Yan, kaya dito tayo sa bahay. Mamaya magwa-water change muna tayo kasi baka biglang mag-brown out. Yan, hindi pa tayo nakakapag-water change guys. Yan, ito nga pala yung breeder natin na ulang guys. Ito yung ating male. Yan, ito yung ating mga monster fish dito guys. Mamaya i-water change natin yan guys. Yan, medyo masama kasi ang panahon ngayon. Yan, kaya hindi tayo makaalis ng bahay guys. Yan, bigyan ko nga rin pala kayo ng tips guys para sa mga newbie. Yan, kahit anong line ng bilhin nyo ng crayfish guys, kayang-kaya nyong palakihin yan guys ng 9 inches, 10 inches. Yan, kasi halos kaya na umabot talaga yan guys ng 1 feet. Yun nga lang, medyo mahirap na guys yung ganong
size. Pero yung mga hanggang 9 inches guys, yan, kaya natin yang abutin yung ganyang size. Ang maganda lang kasi dyan guys, ilagay nyo sa malaking lagayan, o kung meron kayong concrete pond or meron kayong mud pond, yan, dyan nyo ilagay guys yung inyong mga ARC. Yan, siguradong napakabilis lumaki guys ng inyong mga alagang ARC. Kahit anong line pa yan guys. Yan, pero sana makabili rin tayo ng mga ibang line ng ating mga crayfish yan. Lalo na yung kay Idol Sesep. Yan, Sesep Farm. Yan, kasi meron silang tinatawag na Taguro line guys. Yan, although alam naman natin na wala naman kasi talagang line ng mga crayfish, yan halos same lang naman yan, pero kita mo naman guys yung mga quality ng kanilang mga breeders. Yan, kaya sana soon yan makabili rin tayo ng mga ibang line ng mga crayfish guys. Tapos gagawin nating project guys na i-breed natin dito sa ating mga ARC dito sa ating mini backyard or sa mini farm natin. Yan, para sa susunod guys, yan, meron na tayong mas maganda at mas quality pa guys na mga ARC dito sa ating mini backyard or sa ating mini farm. Tapos target ko nga rin pala na mag-alaga pa guys ng iba't ibang klaseng crayfish. Yan, bali ko-collectionin natin lahat guys ng klase ng crayfish dito sa ating mini farm. Yan, bali meron na nga tayo dito na Red Clarkie. Yan, dati kasi may alaga na ako guys na Red Clarkie, yun nga lang naubos sila, may bumili. Saka meron din tayong Ghost Crayfish dati dito guys. Kung napanood nyo yung ibang video ko, yan, makikita nyo dun guys yung mga magagandang crayfish natin dati guys. Yan, ngayon kasi na-inspired ako guys na alaga ng iba't ibang klaseng crayfish guys. Para meron namang pagpipilian guys yung ating mga pumapasyal dito sa ating mini backyard. Para syempre kung hindi nila magustuhan yung ARC, yan, meron tayong ibang pwedeng i-alok sa kanila guys na pwede nilang alagaan na isang klase din ng crayfish or crawfish. Yan guys, so paano guys, hanggang dito na nga lang pala tong video na to. Yan, kung hindi ka pa nakasubscribe guys, pa-subscribe naman and pa-like and share na rin guys sa ating mga video. At update ko na rin kayo sa mga susunod na mga video natin. Yan, maraming salamat guys sa lahat ng nanood. This is Cramyer PH. Maraming salamat. Peace out. Give me every time.